Pagkatapos mamatay ng asawa ko, sinabi ng mga anak niya, gusto namin ang mana, ang negosyo, lahat. Nagmakaawa sa akin ang abogado ko na labanan ko sila. Sabi ko, ibigay niyo na sa kanila lahat. Akala ng lahat na baliw na ako. Sa huling pagdinig, pinirmahan ko ang mga dokumento. Ngumiti ang mga anak, hanggang sa maputla ang kanilang abogado nang mabasa niya. Masaya akong nandito ka. Sundan mo ang kwento ko hanggang dulo at mag-comment kung saang lungsod ka nanonood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ko. Mga sariwa pa ang mga bulaklak, sa libing ng magdesisyon silang sirain ako. Nakaupo ako sa leader chair ni Hector sa kanyang home office. Yung paihong upuan kung saan gumugol siya ng maraming gabi sa pag-aaral ng mga papeles ng negosyo at pagpaplano ng ating kinabukasan. 22 taon ng kasal. At ngayon inaasahan na parang may karapatan ang dalawang lalaking ito na magdesisyon tungkol sa buhay ko. Si Rudy, ang panganay na anak ni Hector. Dala-dala ang pagkamatay ng ama niya na parang mamahaling sweet na hinango para sa kanyang kaginhawahan. Sa 45 anyos niya, pareho siyang may dominanteng presensya gaya ni Hector noon. Pero wala nang init na dating meron ito. Pinagmasdan ako ng mga mata niyang kulay ubas na bakal na parang negosyanteng nag-evaluate ng masamang investment. Sinabi ni Belen ng may pagmamataas na tono na matagal ko nang kinamumuhian. Kailangan nating pag-usapan ang ilang praktikal na bagay. Si Manny, 3 taon na mas bata, pero parang mas matanda dahil sa maagang pagkakalbo at malambot na panga. Nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid na parang tapat na tenyente. Kung si Rudy ay matalim na sulok at kalkuladong galaw, si Manny naman ay passive-aggressive na nakabalot sa peking pag-aalala. Alam naming mahira ito. Dagdag ni Manny na puno ng artificial na simpatiya ang boses. Bigla ang pagkawala ni Dad, mahirap sa lahat. Para bang sila ang humawak sa kamay ni Hector sa mahabang gabi sa ospital. Para bang sila ang gumawa ng imposibleng desisyon tungkol sa treatment at pain management. Dumalo sila sa libing. Lumipad si Rudy mula sa kanyang law office sa Davao. Nagmaneho si Manny mula sa Baguio, kung saan may consulting business, siyang hindi niya klarong pinag-uusapan. Pero sa loob ng 3 buwan ng sakit ni Hector, nang talagang mahalaga, ako lang mag-isa. Anong klaseng praktikal na bagay? Tanong ko, kahit malamig na ang nararamdaman ko sa sikmura. Nagpalitan ng tingin sina Rudy at Manny. Isang tahimik na usapan na hinasa sa mga dekada ng lihim at pagkakaunawaan. Uri ng tingin na hindi kasali ang iba sa kwarto. Lalo na ang mga katulad ko. Ang mana, sabi ni Rudy, yung mga ari-arian ni Dad, ang mga properties, ang shares sa negosyo. Kailangan nating ayusin kung paano hahatiin. Naramdaman ko ang pagkakapit ng mga daliri ko sa armrest ng upuan ni Hector. Ang balat nito ay gusgusin at malambot na dahil sa mga taon ng pagkakahawak ng kamay niya sa parehong lugar. At doon ako nakahanap ng kaunting aliw. Matagal naming napag-usapan ito ni Hector. Sinigurado niya sa akin na maayos na ang lahat. Nga, sabi ni Manny na parang may halatang obvious na bagay na hindi ko naiintindihan. May ginawa si Dad na plano. Pero baka hindi niya na ipaliwanag sa iyo ang buong komplikasyon. Kinuha ni Rudy ang isang makapal na folder na kulay Manila mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa ni Hector. Yung paihong mesa kung saan binibigyan ako ni Hector ng morning kiss sa loob ng 22 taon. Makapal, opisyal, at nakakatakot ang folder na iyon. Gaya ng karaniwang legal documents. Malinaw ang testamento. Tuloy ni Rudy habang binubuksan ito ng may theatrical precision. Ang bahay dito sa Cebu, na tinatayang 12,750,000 piso, mapupunta sa magkasamang pag-aari ni Manny at akin. Ang rest house sa Tagaytay, mga 11,250,000 piso, mapupunta rin sa amin. Ang assets ng negosyo, mga 6 milyon piso, hahatiin ng pantay sa amin dalawa. Bawat numero ay parang suntok sa akin. Ang aming tahanan, kung saan namin binuo ang buhay namin, nagdaos ng Christmas dinner at anniversary celebrations. Nag-usap tungkol sa pagtanda ng magkasama, mawawala. Ang rest house, kung saan nag-honeymoon kami, nag-celebrate ng isa 0th anniversary, kung saan unang sinabi sa akin ni Hector na mahal niya ako, mawawala rin. At ako, tanong ko ng mahina. Gumalaw ng hindi komportable si Manny. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Rudy. Siyempre, may life insurance policy, 3 milyon piso. Dapat sapat na yon para sa pangangailangan mo mula ngayon. 3 milyon piso para sa 63 anyos na babaeng nagbitiw sa career, para suportahan ang pamilya ng asawa. Para sa taong gumugol ng 2 dekada sa pagmanage ng bahay ni Hector. Pagtanggap sa business partners, pag-aalaga sa kanya habang may sakit. 3 milyon piso para magsimula ulit. Naiintindihan ko na, sabi ko.
Bagamas sa totoo lang, wala akong naiintindihan. Hindi ito tama. Nangako sa akin si Hector na mapoprotektahan ako. Na hindi na ako mag-alala tungkol sa seguridad o stability. Hindi personal to, Aling Rosie, sabi ni Manny. Ang pekeng lambing ng boses niya ay nakakapangilabot. Gusto lang talaga ni Dad na manatili ang family assets sa bloodline. Bloodline. Parang walang halaga ang 22 taon ko bilang asawa ni Hector. Bilang stepmom kina Rudy at Manny. Parang mas mababa ang halaga ng pagmamahal at commitment kaysa sa dugo. Siyempre, dagdag ni Rudy, hindi kami walang puso. Pwede kang manatili sa bahay ng 30 araw habang nag-aayos ka. Akala nila, 30 araw para buwagin ang buong buhay ay patas na. Tumingin ako sa paligid ng opisina, sinisipsip ang mga pamilyar na detalye na malapit nang mapunta sa iba. Ang bookshelf na may first edition books ni Hector. Ang bintana na tanaw ang hardin na sama-sama naming pinlano. Ang maliit na larawan sa mesa niya. Hindi sina Rudy o Manny, kundi kami ni Hector sa araw ng kasal namin. Paehong tumatawa sa isang bagay na hindi ko na matandaan. May isa pa, sabi ni Rudy, at may kakaibang tono na nagpatingin sa akin agad. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Mas maliit ito, pero mas nakakatakot. Nagkaroon ng malaking medical expenses si Dad sa huling sakit niya. Natakpan ng insurance ang karamihan. Pero may natira pang mga 2,700,000 piso. Bilang asawa, ikaw ang gumawa ng medical decisions. Kaya inaasahan ng hospital at doctors na ikaw ang magbabayad. Umikot ang kwarto. 2.7 milyon na utang na may 3 milyon lang mula sa insurance. Mag-iwan sa akin ng 300,000 piso para buuin ulit ang buhay. Pero ang estate, simula ko. Nasa probat process pa ang mga ari-arian. Putol ni Manny ng mahina. At ayon sa specific clauses ng testamento, hiwalay ang mga utang na yan sa mana. Nakakapanghinayang, pero ganyan talaga ang batas. Tinitigan ko sila, ang dalawang lalaking tinawag akong mommy, sa libing ng ama nila 3 araw lang ang nakalipas. Si Rudy na may perpektong plansadong sweet at malamig na mata. Si Manny na may malambot na mukha at boses na nagpapanggap ng pag-aalala habang nagbibigay ng kalupitan. Kailangan ko ng oras para maproseso lahat ng to. Sabi ko sa wakas. Siyempre, sagot ni Rudy habang tumatayo at inaayos ang kanyang koot. Kumuha ka na maraming oras hanggat gusto mo. Pero tandaan mo, nagsisimula na ang 30 days bukas. At yung mga medical bills na yan, mas lalong nagiging komplikado kapag tumagal pa. Iniwan nila ako mag-isa sa opisina ni Hector. Napapaligiran ng mga multo ng buhay naming dalawa at ng bigat ng bagong realidad ko. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang aliw, walang suporta. Walang mungkahi na baka pwede kaming maghanap ng solusyon na magpapakita ng respeto sa kagustuhan ni Hector at sa basic human need ko para sa seguridad. Nakaupo lang ako habang lumilipat ang liwanag ng hapon sa kwarto. Gumagawa ng mga anino na parang nanunuya sa liwanag na minsan naming pinagsaluhan doon ni Hector. Ang mga kamay ko ay nakarating sa maliit na drawer ng mesa kung saan lagi niyang itinatago ang personal na gamit. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang resibo at calling cards, nahawakan ng mga daliri ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na susi na hindi ko pa nakita noon. Antique style ito, gusgusin na sa paggamit. Hindi ito kasya sa alinmang lock na naalala ko sa bahay. Pero itinago ito ni Hector sa pinaka-private niyang lugar. Bakit? Habang hinahawakan ko ang susi laban sa liwanag, napansin ko na nakapark pa rin ang sasakyan ni Manny sa driveway. Sa bintana, nakikita ko sila ni Rudy na nakatayo sa tabi ng kotse. Nakayuko ang ulo at masiglang nag-uusa. Nagdiriwang sila, na-realize ko, pinagkakabahagi ang mana. Nagpaplano kung ano ang gagawin sa bagong yaman. Wala sa kanila ang tumingin pabalik sa bahay kung saan nakaupo ang kanilang stepmom. Asawa ng ama nila, mag-isa kasama ang mga labi ng buhay niya. Pero habang pinapanood ko silang umalis sa kotse, may kakaibang nangyari. Sa halip na ang inaasahang kawalan ng pag-asa, isang ibang damdamin ang nagsimulang tumubo sa loob ko. Unay maliit lang, parang bulong sa likod ng isip ko. Pero lumakas ito sa bawat minutong lumilipas. Akala nila nanalo na sila. Naniniwala silang nailayo na nila ako sa legacy ni Hector. Ginawa akong simpleng abala na kailangang ayusin lang sa minimum legal requirements. Ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman malalaman, ay mas matalino si Hector kaysa sa inakala ng sinuman sa mga anak niya. At pagkatapos ng 22 taon ng kasal, bahagi na rin ng katalinuhang yon ang dumikit sa akin. Ang susi sa kamay ko ay parang uminit habang hinahawakan ko ito, na parang sinusubukang magsabi sa akin ng isang bagay. Bukas, malalaman ko kung anong lock ang binubuksan nito. Ngayong gabi,
Hayaan ko munang matamasa ni Rudy at Manny ang tagumpay nila. Si Ate Martin Morales ang abogado ni Hector sa loob ng 15 taon. At sa lahat ng panahong yon, hindi ko pa siya nakitang ganoon ka-uncomfortable tulad ng umagang yon. Nakaupo sa harap ko sa opisina niya sa sentro ng Baguio. Ang kanyang usual na composure, palaging perpekto, ay may bitak na, nagpapakita ng lalaking nag-aalala sa likod ng professional facade. Aling Rosie, sabi niya, tinanggal ang salamin at pinunasan ito sa pangatlong beses sa loob ng 1-0 minuto. Kailangan kong payuhan ka ng may pinakamalakas na posible. Hindi ito tamang desisyon. Ang sikat ng umaga ay pumapasok ng malakas sa floor-to-ceiling windows ng opisina niya sa ika-negatibo 15 palapag. Nagbibigay ng walang awang liwanag sa lahat. Sa baba, ang Ilog Basig o Santa Catarina noon ay sumasalamin sa liwanag, at sa isa sa mga makintab na building sa kabilang ibayo, ang mga tao ay gumagawa ng rational decisions tungkol sa buhay nila. Naiinggit ako sa kanila. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, Martin. Sabi ko nang mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Pero desisyon ko na to. Inilagay niya ang salamin sa mesa at sumandal pasulong ng may tapat na ekspresyon. Pwede mo pa itong labanan. May irregularities sa testamento. May duda sa mental state ni Hector noong huling pagbabago. Pwede nating i-challenge, delay ang probate. Pilitin si Rudy at Manny na mag-negotiate. Nagbuyat ako buong gabi, binabasa at binabasa ulit ang mga dokumentong iniwan sa akin ni Rudy. Sinusubukang intindihin kung paano ako nailabas ni Hector. Ang aking Hector, sa buhay naming pinagsaluhan ng ganito ka-absolute. Ang wika ay malamig, klinikal, binabawasan ang 22 taon ng kasal sa ilang talata tungkol sa adequate provision at appropriate arrangements. Gaano katagal ang isang challenge? Tanong ko. Buwan, baka taon. Pero Aling Rosie, may real chance ka. Kilala ko si Hector, at ang testamento na, to ay hindi tugma sa lalaking kilala ko. Ang lalaking nagsasalita tungkol sa iyo ng may sobrang pagmamahal at respeto. Pagmamahal at respeto. Naisip ko lahat ng usapan na sinigurado sa akin ni Hector na protektado ako. Baka mali ang pag-unawa ko sa mga pangako niyang hindi na ako mag-aalala sa future. At sa mga buwan o taon na yon, saan ako mabubuhay? Tanong ko. Malinaw na sinabi ni Rudy na ako ang responsible sa medical debts. 2,700,000 piso. Kahit manalo ako sa huli, bankrupt na ako bago pa matapos. Tumigas ang panga ni Martin. Naglalaro ng matigas sina Rudy at Manny. Pero dahil doon, hindi mo dapat ibigay sa kanila ang gusto nila. Umaasa sila na matatakot ka o mapapagod para lumaban. Tama siya. Siyempre, ang bawat instinct sa loob ko ay sumisigaw na mali ito. Na hindi gusto ni Hector na iwan ako ng halos wala habang milyon-milyon ang mana ng mga anak niya. Pero ang instinct ay hindi nagbabayad ng medical bills o nagbibigay ng bubong sa ulo. At kung ibigay ko na lang sa kanila ang lahat ng gusto nila? Tanong ko ng mahina. Bumalatay si Martin. Ano? Kung pirmahan ko ang kailangan nila. I-transfer ang anumang karapatan sa properties at umalis ng walang claim. Gaano kabilis yon magagawa? Aling Rosie, seryoso ka ba? Tumingin ulit ako sa ilog. Pinapanood ang isang maliit na bangka na lumalaban sa agos. Parang alam ng kapitan kung saan siya patungo. Sumusunod sa invisible map na gumagabay sa kanya ng ligtas. Dahil masisira ako kung lalaban, sabi ko sa wakas. Kahit manalo, sa huli, ibang tao na ako, mapait, pagod, walang pera. Baka mas mabuti na tanggapin ang iniaalok nila at magsimula ng bago. Sumandal si Martin sa upuan niya. Pinag-aralan ako ng may intensity na nagpa-successful sa kanya bilang isa sa pinakamahusay na abogado sa lungsod. Aling Rosie, sa 30 taon kong pagpraktis, hindi pa ako nakakita ng kliyente na kusang loob na tumatalikod sa milyon-milyong mana. May hindi ko nakikita dito. May hindi siya nakikita. Pero hindi ko maipapaliwanag. Hindi ko maipapaliwanag ang katiyakan na tumubo sa akin mula nang makita ko ang misteryosong susi ni Hector. Buong gabi kong hinanap ang lock nito sa bahay. Drawers, cabinets, storage rooms, wala. Pero mahalaga ang susi. Parang sinusubukan ni Hector na sabihin sa akin ang isang bagay mula sa kabilang buhay. Baka pagod lang ako, sabi ko. Pagod sa pakikipaglaban. Pagod sa pagtingin sa akin bilang greedy stepmom na gustong agawin ang mana ng mga anak. Baka mas madali na hayaan silang kunin ang sa tingin nila, karapat-dapat sa kanila. Aling Rosie, matigas na sabi ni Martin. Hindi ito tungkol sa tingin nila, karapat-dapat. Ito ay tungkol sa gusto talaga ni Hector. At sinasabi ko, to bilang abogado at kaibigan niya. Ang testamento na, to ay hindi sumasalamin sa tunay niyang kalooban. Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang phone ko.
Isang message mula sa unknown number. Aling Rosie, si Manny ito. Pwede ba tayong magkita ngayon para pag-usapan ang schedule ng property transfer? Gusto naming gawing smooth para sa lahat. Ang courtesy na yon ay halos mas masahol pa sa direktang lamig ni Rudy. Kahit papaano, si Rudy ay hindi nagpapanggap na nag-aalala para maging smooth para sa akin, sabi ko. Nagpaplano na sila ng transfer. Dagdag ko habang ipinapakita ang message kay Martin. Dumilim ang mukha niya. Pinipressure kanila. Classic tactic yan. Aling Rosie, ipinamamanhik ko, pag-isipan ulit. Maglaan ka ng oras para magluksa, para iproseso ang nawala mo. Huwag kang gumawa ng irreversible decisions habang nasa shock ka pa. Pero wala na akong shock. Ang pamamanhid na sumuporta sa akin sa sakit at pagkamatay ni Hector ay nagsisimula ng mawala. Pinalitan ng isang bagay na mapanganib na kahawig ng clarity. Hindi ko kaya harapin sina Rudy at Manny kasama ang mga abogado nila, ang kanilang sense of entitlement, at ang intimate knowledge nila sa negosyo ni Hector. Pero baka hindi ko kailangang harapin sila ng direkta. Kung pirmahan ko ang documents, sabi ko ng dahan-dahan, ano ba talaga ang tinatalikuran ko? Humugot ng malalim si Martin, kinikilala ang pagkatalo. Sa anumang claim sa main residence, Tagaytay property, business assets, joint accounts o investments. Mananatili lang sa iyo ang life insurance payout at anumang personal property na eksklusibo mo bago ang kasal. At kapalit, dagdag niya, sasagutin nila ang medical debts gamit ang estate funds bago ang distribution. Mawawala ka na sa obligations na yan. May kaunti yon. Kahit papaano, mananatili sa akin ang buong 3 milyon piso sa halip na 300,000 lang pagkatapos bayaran ang utang. Hindi sapat para long-term security, pero sapat para mabuhay habang nalalaman ko kung ano ang susunod. Kailangan kong makita ang exact wording, sabi ko. Binuksan ni Martin ang laptop niya at nagsimulang magtype. Magre-redact ako ng isang bagay na magpoprotekta sa interests mo hanggat maaari sa sitwasyon na to. Pero Aling Rosie, kapag pinirmahan mo to, walang balikan. Walang legal recourse kung matuklasan mo mamaya ang impormasyon na magpapabago sa desisyon mo. Naiintindihan ko, sabi ko. Pero kahit sinasabi ko yon, nagtatanong ako sa sarili kung talagang naiintindihan ko. Ang susi sa loob ng bag ko ay para mas mabigat. Isang constant reminder na may iniwan si Hector sa akin. Isang mensahe o instruction na hindi ko pa ma-decipher. Nagkakamali ba ako sa pag-surrender ng maaga? O sinusunod ko ang mas malalim na instinct kaysa logic? Nag-vibrate ulit ang phone ko. Ngayon kay Rudy na. Inay, pinahahalagahan namin ang cooperation mo sa mahirap na panahong ito. Gusto ni Manny at ako na maging least painful ang transition. Baka pwede nating tapusin lahat bago matapos ang linggo. Inay. Tinatawag niya akong inay kapag may gusto siya. At walang laman ito. Saan noon ang family concern na, yan noong mga huling buwan ni Hector nang ako lang ang nakaupo sa waiting room ng hospital. Gusto nilang matapos lahat bago matapos ang linggo. Sabi ko kay Martin. Siyempre, sagot niya. Mas mabilis nilang makuha ang signature mo. Mas kaunti ang oras mo para magbago ng isip o mag-seek ng second opinion. Tinitigan niya ako ng mabuti. Aling Rosie, may mali sa sitwasyong to. Nag-aak sina Rudy at Manny na parang natatakot silang matuklasan mo ang isang bagay na magkukomplikado sa mana nila. Hindi karaniwang nagmamadali ang mga tao sa probate maliban kung may dahilan silang mag-alala. Napag-isip ko rin yon. Sa lahat ng taon na kilala ko sina Rudy at Manny, hindi sila particular na efficient o urgent. Si Rudy ay methodical hanggang sobra. Si Manny ay may almost exasperating calmness sa negosyo. Ang biglaang pagmamadali na, to, ay hindi bagay sa kanila. Baka gusto lang nilang mag-move on, sabi ko, kahit hindi ako naniniwala. O baka alam nila ang isang bagay na hindi mo alam, sagot ni Martin. Isinara niya ang laptop at sumandal pasulong. Aling Rosie, hihingin ko to sa'yo isang beses pa. Pwede bang bigyan mo ang sarili mo ng kahit 48 oras para pag-isipan? Matulog. Kausapin ng isang kaibigan, isang counselor, kahit sino na hindi emotionally involved. Halos matawa ako. Kaibigan. Kami ni Hector ang best friends ng isa't isa sa loob ng 22 taon. Pinayagan naming mawala ang ibang friendships habang nakatutok kami sa pagbuo ng buhay namin, sa pag-alaga sa business partners niya, sa pagmanage ng bahay. Ako ang asawa ni Hector, ang stepmom kina Rudy at Manny. Pero hindi ko pa natuklasan kung sino ako bilang individual na babae. Hindi ko kailangan ng 48 oras, sabi ko. Desisyon ko na. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, I redact ko ang documents. Pero gusto kong lahat nakasulat.
Ang commitment nila na sagutin ang medical debts, isang clear schedule para makuha mo ang insurance payout, at isang clause na magpoprotekta sa iyo mula sa future claims related sa estate ni Hector. Salamat. Huwag mo pa akong pasalamatan, sabi niya. Tinutulungan pa lang kitang gumawa ng posibleng pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Paglabas ko sa opisina ni Martin at pagtawid sa marble lobby patungo sa elevator, nakita ko ang reflection ko sa polished walls. Ang babaeng tumitingin pabalik sa akin ay halos hindi ko nakilala, mas matanda, sigurado, pero mas matatag, mas present. Sa loob ng 22 taon, ako ang asawa ni Hector. Defined BYMY relationship sa kanya at sa mga anak niya. Sa unang pagkakataon, ang kamatayan niya ay pinipilit akong tuklasin kung sino si Rosario Elena kapag inalis ang mga roles na yon. Bumukas ang elevator doors at pumasok ako. Habang bumababa kami patungo sa parking, hinawakan ko ulit ang susi sa loob ng bag ko. May iniwan si Hector sa akin. Sigurado ako. At ano man yon, hindi alam ni Rudy at Manny. Ang susi ay nagbubukas ng safety deposit box sa Bangko Sentral sa isang branch sa sentro. Isang box na wala akong alam noon. 2 araw kong hinanap ang bawat sulok ng bahay. Na-frustrate sa bawat walang laman na drawer at walang saysay na kabinet. Hindi hanggang sa suriin ko ang wallet ni Hector, yung ibinalik ng hospital kasama ang personal belongings niya, na nakita ko ang maliit na calling card na nakatago sa likod ng ay niya. Bangko Sentral, may handwritten number sa likod, 370. Ang manager ng bangko, isang mabait na babaeng nagngangalang Patricia, na naalala si Hector mula sa ilang occasional visits, ay inihatid ako sa vault ng may respectful sympathy. Si Ginoong Hector Villasenor ay very specific tungkol sa box na to. Sabi ni Patricia habang bumababa kami sa marble steps. Ikaw lang at siya ang may access. Binuksan niya ito mga 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan. Mga panahong yon nagsimulang lumala ang kalusugan ni Hector. Noong nagsimula ang mysterious business meetings na hindi niya naipaliwanag ng buo. Mas malaki at mabigat ang bots kaysa inaasahan ko. Iniwan ako ni Patricia mag-isa sa maliit na consultation room. At nang may nanginginig na daliri, binuksan ko ang metal lid. Sa loob ay mga dokumento, maraming dokumento, pero hindi ang legal papers na inaasahan ko. Walang testamento, walang insurance policies, walang business contracts, mga personal letters, printed emails, financial statements, at kung ano paman ang mga surveillance reports. Ang una kong napansin ay isang handwritten letter mula kay Hector. Dated 2 buwan lang bago siya pumanaw. Ang sobre ay may nakasulat na, para kay Aling Rosie, buksan lamang pagkatapos mabasa ang lahat ng iba pa. Inilagay ko muna ito sa tabi, at kinuha ang susunod na dokumento. Isang email exchange sa pagitan ni Rudy, at isang taong nagngangalang Marcos Cruz. Ang date ay 8 buwan na ang nakalipas, at habang binabasa ko, nanlamig ang dugo ko. Marcos, lumalala na si Dad. Sabi ng doctors, baka 6 months na lang. Kailangan nating bilisan ang transfer protocols. Pwede mo bang i-accelerate ang documentation na napag-usapan natin? Ang reply ay kasing nakakatakot. Rudy, inihanda ko na ang documents ayon sa request mo. Sa sandaling pumirma si Dad, I restructure ang business assets sa ilalim ng shell companies na itinayo natin. Ang personal properties ay pwede nang i-transfer pagkatapos ng death. At si Inay Rosie, hindi problema. Hindi niya naiintindihan ang business side, at pagka-realize niya, huli na. Kinailangan kong basahin ito ng 2 beses, bago tuluyang maabsorb ang meaning. Pinlano nila ito ng mga buwan. Habang inaalagaan ko si Hector, dinala sa check-ups, inadminister ang gamot, ang mga anak niya ay nagpaplano na agawin hindi lang sa akin, kundi sa mismong ama nila. Ang susunod na dokumento ay bank statement ng isang company na hindi ko pa narinig, Villasenor Holdings Inc. Ang balance ay nagpapakita ng 74 milyon piso. Sa ibaba ay handwritten note mula kay Hector. Rosie, ito ang tunay nating savings. Akala ng mga bata na nasa bahay at negosyo lang ang pera ko. Pero inilipat ko ang karamihan dito mga buwan na ang nakalipas. Sinusubukan kong protektahan tayo. 74 milyon piso. Hindi kami mahirap. Hindi kahit middle class. Discreetly rich si Hector. At sinusubukan ni Rudy at Manny na agawin ito mula sa kanilang dying father. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang susunod. Isang folder na may label na Private Investigation, Confidential. Sa loob ay mga litrato, financial records, at summary report signed ni Ati Jaime Mitra, Licensed Private Investigator. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Rudy na papasok at palabas ng Luxury Casino sa Palawan. Ang dates ay nagpapakita ng multiple visits sa nakarang taon,
minsan nanatili ng ilang araw. Ang financial records ay mas nakakaalarma. Si Rudy ay may utang na humigit kumulang 4,600,000 piso sa iba't ibang creditors, karamihan related sa gambling debts. Ang file ni Manny ay hindi rin mas mabuti. Ang investigation ay nagpapakita na ang kanyang consulting business ay faked lang para sa sales ng failed investment schemes. Nawala niya ang halos 6 milyon piso ng pera ng iba, kabilang ang retirement funds ng mga elderly clients na nagtiwala sa kanya. Parehong nalulunod sa utang at legal problems ang mga anak ni Hector. Hindi katakataka na desperado silang makamkam ang mana. Pero ang pinaka-devastating document ay isang medical report dated 3 buwan bago mamatay si Hector. Hindi galing sa regular na doktor niya. Galing ito sa isang neurologist na hindi ko kilala. Ang sumali ay maikli pero conclusive. Ang pasyente ay walang signs ng cognitive impairment o diminished capacity. Ang mental faculties ay buo pa at ang decision-making capacity ay fully preserved. Si Rudy at Manny ay nagpapahiwatig sa sinumang gustong makinig na naapektuhan ng sakit ang judgment ni Hector, na hindi na siya capable ng matalinong desisyon tungkol sa estate. Pero ang report na to ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Lucid si Hector hanggang sa huli. Ang huling dokumento sa folder ay kopya ng ibang testamento, hindi yung ipinakita sa akin ni Rudy, kundi isa na dated 6 na linggo lang bago mamatay si Hector. Dito, lahat ay mapupunta sa akin, na may modest trusts para kina Rudy at Manny na ibinabayad annually at hindi pwedeng i-withdraw ng isang beses. Sa margin ay handwritten note ni Hector. Original na nakareserve kay Mitra & Associates, hindi sa firm ni Morrison. Nagsimulang mabilis ang tibok ng puso ko habang nagkakasama ang mga piraso. May 2 testamento. Nakakuha sina Rudy at Manny ng lumang version at ginagamit ito para i-claim ang mana, habang ang tunay at final na testamento ay safe sa ibang law firm. Pero bakit hindi ako kinontak ni Mitra & Associates pagkatapos mamatay ni Hector? Bakit ngayon ko lang natutuklasan lahat ng to? Kinuha ko ang letter ni Hector nang nanginginig ang kamay at maingat na binuksan ang sobre. Mahal kong Rosie, kung binabasa mo to, wala na ako sa tabi mo. At ang mga bata ay nagpakita na ng tunay na mukha nila. Aumanhin na hindi ko nasabi sa'yo lahat habang buhay ako. Pero kailangan kong siguraduhin muna kung ano talaga ang pinaplano nila. Ang letter ay nagpapatuloy na nagpapaliwanag kung paano nagsimulang maghinala si Hector nang biglang maging attentive sina Rudy at Manny sa sakit niya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil nagpo-position sila para kontrolin ang estate. Nag-hire siya ng private investigator, inilipat ang pera, at gumawa ng elaborate plan para protektahan ako. Akala ng mga bata na mamana nila ang bahay at negosyo. Pero ang hindi nila alam ay heavily mortgaged ko na ang 2 properties sa nakaraang taon. Ang bahay ay may liyen na 24 milyon piso, at ang negosyo ay may utang na 16 na milyon piso sa iba't ibang creditors. Hindi sila nagmamana ng assets, nagmamana sila ng utang. Natulala ako sa letter, halos hindi makapaniwala sa binabasa ko. Sa esensya, binigyan ni Hector sina Rudy at Manny ng poison pill, na nakadisgis bilang mana. Ang life insurance policy na binanggit nila ay totoo, pero hindi 3 milyon piso, 7,500,000 piso ito. At ang extra ay para tulungan ka magsimula ulit. Si Martin Morrison ay hindi na dapat ang humawak ng estate ko. Pinatalsik ko ang firm niya 2 buwan na ang nakalipas. Pero hindi ko sinabi. Baka kinumbinsi siya ng mga bata na i-represent ang pamilya pagkatapos ng kamatayan ko. Ang huling talata ay nagpaluha sa akin. Alam kong mukhang malupit to, pero hindi ko matiis na manood habang ninanakaw kanila, gaya ng ginawa nila sa iba. Sila ang gumawa ng desisyon. Ngayon, kailangan nilang harapin ang consequences. Deserve mo ang higit pa sa plano nila para sa'yo. Kunin ang pera, magsimula ulit, at huwag tumingin pabalik. Mahal na mahal kita, Hector. Kasama ng letter ay calling card ni Mitra & Associates, at note na dapat kong i-contact sila agad pagkatapos mabasa ang laman ng box. Nakaupo ako sa maliit na windowless room na halos 1 oras. Sinusubukang iproseso ang lahat. Hindi ako iniwan ni Hector, pinoprotektahan niya ako. At sina Rudy at Manny, ang mga lalaking tinawag akong inay sa libing, na nagsalita ng napakaganda tungkol sa pamilya at legacy, ay wala lang kundi common thieves. Pero may isa pang bagay na nagpapabaliktad sa sikmura ko. Kung desperado sila para sa pera hanggang sa magnakaw sa dying father nila, ano ang gagawin nila kapag natuklasan nilang ang mana nila ay bundok lang ng utang? Susundan ba nila ako? Susubukan ba nilang pilitin akong tulungan silang makalabas sa financial hole na ginawa ni Hector para sa kanila? Maingat kong inilagay ulit ang lahat ng documents sa safety deposit box, maliban sa card at letter ni Hector.
Ang mga yon ay inilagay ko ng ligtas sa bag ko. Bukas, tatawagan ko si Mitra Ampersand Associates para malaman kung ano talaga ang inilagay ni Hector. Pero ngayong gabi, kailangan kong makipag-dinner kina Rudy at Manny. Alam na ngayon kung sino talaga sila. Kailangan kong ngumiti at tumango habang pinag-usapan nila ang plano para sa ating properties. Nagpapanggap na hindi ko alam na wala silang mamana, kundi utang at legal problems. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang phone ko. Si Manny. Aling Rosie, sabi niya nang may peking init sa boses. Gusto ni Belen at ako na mag-dinner ka sa amin ngayong gabi. Naisip namin na maganda na mag-spend tayo ng family time bago natin tapusin ang legal matters. Family time. Ang considerate naman. Sounds lovely, sagot ko. Nagula sa katatagan ng boses ko. Anong oras? 7 sharp. At Aling Rosie, talagang pinahahalagahan namin ang grace na pinapakita mo sa sitwasyong to. Proud sana si Dad. Proud sana si Dad. Kung alam lang ni Manny kung ano talaga ang iniisip ng ama niya tungkol sa mga anak niyang adik sa sugal at nalulunod sa utang. Binaba ko ang tawag at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa malamang na huling dinner ko bilang miyembro ng pamilya Villasenor. At doon ko na-realize na may nagbago sa loob ko. Ang lungkot at kalituhan na dala ko mula nang mamatay si Hector ay nandyan pa rin. Pero ngayon ay hinaluan na ng isang bagay na mas matigas, mas focus. Akala ni Rudy at Manny na sobrang talino nila. Minamanipula ang grieving widow. Pinipilit akong magdesisyon bago pa ako makapag-isip ng malinaw. Wala silang kalam-alam na 0 steps ahead na ang ama nila sa kanila sa buong panahon. At siguradong wala silang ideya na malapit na rin akong maging 0 steps ahead sa kanila. Magiging interesting ang dinner na to. Ang bahay ni Manny at Belen sa Forbes Park ay monumento sa utang at fake success. Pagpasok sa circular driveway, hindi ko napigilan na mapansin ang mga bagong luxury cars, BMW at Mercedes, na malinaw na mas mahal kaysa sa taunang sweldo ng Miami. Ngayon ko na naiintindihan kung saan galing ang pera na yon. Binuksan ni Belen ang pinto na may designer dress na siguro mas mahal pa sa monthly grocery budget ko. Sa 38 anyos niya, perfected na niya ang art ng pagiging well-maintained. Highlights na 12,000 piso kada 8 linggo. Weekly manicure. Jewelry na may stones na may kasamang insurance policy. Aling Rosie, sigaw niya. Nagbigay ng airkiss na halos hindi humipo sa pisngi ko. Ang ganda mo. Kamusta ka na? Ang concern sa boses niya ay kasing tunay ng kulay ng kanyang nails. Pero ngumiti ako at sumali sa laro. Ayos lang, dear. Salamat sa invite. Nandoon na si Rudy. Nakahiga sa studio ni Manny na may hawak na whiskey glass na siguro mas mahal pa sa monthly food budget ko. Ang kwarto na puno ng dark wood at leather ay designed para magmukhang successful at stable. Ngayong alam ko ang totoo. Ang tanging pinaproject nito ay desperate ambition. Inay, sabi ni Rudy habang tumatayo para magbigay ng mabilis na yakap. Mas maganda ka na. Nag-alala ko sa iyo pagkatapos ng usapan natin kahapon. Kahapon, nang sabihin niya sa akin na basically homeless at bankrupt na ako. Ang touching na concern. Lumabas si Manny mula sa kusina na may hawak na wine glass na puno ng mukhang very expensive Chardonnay. Aling Rosie, ang sarap na nandito ka. Nagluto si Belen buong hapon. Ang kanyang famous herb-crusted salmon. Nag-ikot silang tatlo sa paligid ko na parang mabait na hosts. Nag-aalok ng drinks at appetizers. Nagko-comment sa itsura ko. Nagtanong tungkol sa plans ko. Masterclass ito ng family concern. At kung hindi ko pa nabasa kaninang hapon ang tungkol sa gambling debts ni Rudy at failed schemes ni Manny, baka naantig pa ako. Ang dinner ay inihain sa formal dining room, na may tsina na parang museum piece at cutlery na mabigat na pwedeng gamitin bilang armas. Talagang nag-exceed si Belen sa sarili niya. Perfect ang salmon, well-chosen ang wine, impeccable ang presentation. Kaya, sabi ni Rudy nang nasa main course na kami. Tinawagan ako ni Ate Martin ngayong hapon. Sabi niya, ready ka na raw mag-advance sa transfer ng estate. Kumuha ako ng maliit na subo ng salmon para makakuha ng oras. Napagdesisyunan ko na hindi ko gustong gastusin ang natitirang taon ko sa paglaban sa wishes ni Hector. Mas mahalaga ang family harmony kaysa pera. Ang relief na dumaan sa mukha ni Manny ay halos nakakatawa. Ang galing naman, Aling Rosie. Talagang maganda yon. Masaya siguro si Dad na nakikitang magkasama tayo sa ganito. Naghanda kami ng ilang documents. Dagdag ni Belen habang kinukuha ang Manila folder sa CD board. Para lang maayos lahat, ginawa ng abogado namin para makomplement ang pinoproseso ni Martin. Abogado nila, syempre, nag-hire sila ng sariling representation.
Nagtaka ko kung alam ba ng mysterious lawyer na yon ang gambling debts ni Rudy o ang fraudulent schemes ni Manny. Ang doubtful naman, sabi ko, hindi hinahawakan ang folder. Pero gusto kong banggitin na naisip ko ang medical accounts. Malaking halaga ang 2,700,000 piso. Nag-iisip ako kung baka dapat magpa-review muna tayo sa accountant ng liquid assets ng estate bago ako mag-commit na personal na sagutin ang utang na yon. Biglang bumaba ang temperatura ng kwarto ng ilang degrees. Inilagay ni Rudy ang glass niya ng medyo malakas. Anong klaseng pag-iisip? Tanong ni Manny nang may maingat na neutral na boses. Simple lang, dahil metikuloso si Hector sa records niya. Sigurado akong may clear documentation kung aling utang ang sa estate at alin ang personal responsibility. Tumawa si Belen ng medyo masyadong bright. Ay, si Manny ang naghahandle ng lahat ng boring financial stuff na yan. Di ba love? Tumango agad si Manny. Lahat classified ng maayos. Ang medical expenses ay sayo dahil asawa ka ni Dad at involved ka sa treatment decisions. May sense, sabi ko. Pero interesting na hindi kailanman nabanggit ni Hector na nag-alala siya sa medical costs. Lagi siyang sure na sapat ang insurance natin. Ang katahimikan ay tumagal ng kaunti pa sa normal. Nilinis ni Rudy ang lalamunan. Hindi lahat covered ng insurance. Unfortunately, extensive ang treatment ni Dad sa huling mga buwan. Alam kong papasok na ako sa dangerous territory. Pero hindi ko napigilan na i-press ng kaunti. Siguro dapat direkta akong makipag-ugnayan sa hospital. Sabi ko. Kumuha ng detailed breakdown ng utang at ng talagang covered ng insurance. Nabangga ang tinidor ni Manny sa plato niya. Hindi na kailangan yon, Aling Rosie. Ako na ang nag-handle ng maigi. Nagsisiguro ako, sagot ko. Pero bilang biyuda ni Hector, pakiramdam ko responsible ako na maintindihan kung ano talagang nangyari financially sa huling sakit niya. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa memorya niya. Biglang tumayo si Belen. Sinong gusto ng dessert? Nagluto ako ng chocolate torte mula sa magazine na Food and Wine. Praktikal na tumakbo siya sa kusina. At hindi ko napalampas ang significant look na ibinigay ni Rudy kay Manny. Nag-aalala sila, at bagong nagsisimula pa lang akong magdig. Aling Rosie, sabi ni Rudy, sumandal pasulong na may supposedly paternal expression. Umaasa akong hindi ka nagdududa sa agreement natin dahil sa sinabi ng iba. Minsan, ang mga hindi pamilyar sa probate law ay nagbibigay ng misleading advice. Oh, hindi, pagpapakalma ko. Wala akong dinududahan. Sinusubukan ko lang maging thorough. Lagi sinasabi ni Hector na nasa details ang lahat. Tumawa ng nervous si Manny. Talagang mahilig si Dad sa paperwork. Nga, sagot ko. Sa katunayan, habang nagre-review ako ng opisina niya, patuloy akong nakakahanap ng documents na hindi ko naiintindihan. Bank statements ng accounts na hindi ko narinig. Papers ng companies na hindi ko alam na involved siya. Nawala ang kulay sa mukha ni Manny. Anong klaseng documents? Oh, wala namang importante, sigurado, sabi ko. Confusing financial statements lang. Pero nakakita ako ng susi ng safety deposit bots na hindi ko pa nakita noon. Biglang tumigil si Rudy. Safety deposit bots. Hindi ba curious? Akala ko alam ko na lahat ng financial arrangements ni Hector. Pero mukhang may ilang accounts at boxes na hindi ko alam. Siguro dapat i-check ko muna yon bago natin tapusin lahat. Ang tinginan na magkapatid ngayon ay puro panic. Mabilis na nakontrol. Pero unmistakable. Inay, sabi ni Rudy nang may tensyon sa boses, pero sinusubukang maging casual. Huwag kang mag-alala sa lahat ng paperwork na yan. Maaring maging confusing ang legal documents para sa isang walang business training. Bakit hindi mo na lang ipasa sa amin at kami ang magre-review? Ang bait nyo, sagot ko. Pero sa tingin ko gusto ni Hector na maintindihan ko mismo ang financial situation natin. After all, mula ngayon, kailangan ko ng mag-isa. Bumalik si Belen na may torte at medyo forced ng ngiti. Habang nagsiserve ng dessert, lumipat ang usapan sa safer topics, panahon, latest consulting project ni Manny, law firm ni Rudy. Pero nararamdaman ko ang tension sa ilalim ng puli chit-chat nila na parang electric current na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng dinner, habang naghahanda akong umalis, hinatid ako ni Rudy sa kotse. Aling Rosie, sabi niya habang hinahawak ang pinto. Tungkol sa documents na nabanggit mo na nakita mo. Siguro mas mabuti kung dadalhin mo sa susunod nating meeting. Hayaan mong tulungan ka namin na ayusin kung ano ang importante at hindi. Ngumiti ako. Ang parehong mabait na ngiti na suot ko buong gabi. Siyempre, Rudy. Dapat magtulungan ang pamilya. Pero habang nagmamaneho palayo, nakita ko sa rearview mirror na nakatayo pa rin siya sa driveway. Phone na nakadikit sa tainga.
Gumagawa siya ng tawag na hindi makapaghintay na makauwi ako. Pagdating ko sa bahay, tumunog na agad ang phone ko. Unknown number. Emares Rosario Elena Villasenor. Si Jaime Mitra ito ng Mitra & Associates. Sa tingin ko may mga documents ka na pag-aari ng firm namin. Ati. Mitra. Sabi ko habang naupo sa upuan ni Hector sa study. Paano mo nalaman na nahanap ko na? Very specific ang instructions ng asawa mo. Kung makita mo ang safety deposit box, dapat kong i-contact ka within 24 hours. Kailangan nating magkita ASAP. May mga bagay tungkol sa estete ng asawa mo na kailangan mong malaman bago ka pumirma ng kahit ano kina Rudy at Manny. Anong klaseng bagay? Mga bagay na magbabago ng lahat. Emares Villasenor. Lahat. Binaba ko ang tawag at tumingin sa paligid ng study ni Hector. Ngayon, study ko na rin. At narealize ko na ang invisible game na nilalaro ko, buong gabi, ay malapit ng maging very visible. Akala ni Rudy at Manny na minamanipula nila ang grieving widow. Pero wala silang kalam-alam na mas mahabang laro ang nilalaro ng ama nila, at mas sophisticated. Ang opisina ni Ati. Jaime Mitra ay hindi katulad ng elegant suite ni Martin sa sentro. Nasa modest building ito sa isang central area ng lungsod. May welcoming feel ng lugar na gumagawa ng totoong trabaho, hindi yung nagpapa-impress sa clients. Si Mitra mismo ay sorpresa, isang tahimik na lalaki na mga 60. May mabait na mata at mga kamay na nagpapakita na pinaghirapan niya ang lahat ng nakamit. Emares Villasenor, sabi niya habang tumatayo sa likod ng desk na organized chows. Salamat sa pagdating ng mabilis. Umupo ka. Marami tayong pag-uusapan. Naupo ako sa worn leather chair sa harap ng desk niya. Bag ko ay mahigpit na yakap sa kandungan. Ang letter ni Hector ay nasa loob. Ati. Mitra. Dapat kong aminin na nalilito ako sa lahat ng to. Hindi ko man lang alam na nag-hire si Hector ng ibang abogado. Hinir niya ako mga 8 buwan na ang nakalipas. Sabi niya habang kinukuha ang makapal na folder. Una, para lang mag-conduct ng discreet investigation sa ilang financial irregularities na napansin niya. Pero habang lumalabas ang mas maraming info, lumawak ang role ko. Binuksan niya ang folder, at nakita ko na may copies ng marami sa parehong documents na nakita ko sa bots, kasama ng iba na hindi ko pa nakita. Ang asawa mo ay very meticulous na tao. Emares Villasenor. Nang ma-realize niya kung ano ang pinaplano ng mga anak niya, gumawa siya ng comprehensive strategy para protektahan ka at siguraduhin na harapin nila ang consequences ng actions nila. Ang investigation ay nagpakita na ninanakaw nila siya. Tumango ng seryoso si Mitra. Si Rudy ay nagfo-forge ng signature ni Dad sa loan documents. Ginagamit ang family business bilang collateral para sa gambling debts niya. Si Manny ay mas malala, systematically transferring funds mula sa client accounts patungo sa sarili niyang shell companies. Pareho silang nahaharap sa possible criminal charges kung malantad ang activities nila. Naramdaman ko ang chill sa likod ko. Criminal charges, fraud, abuse of estate, financial crimes. Pwede silang ipa-esto ni Hector. Sa halip, pinili niya ang mas creative na hustisya. Kinuha ni Mitra ang isa pang set ng documents at inilatag sa desk. Ito ang real estate records ng bahay at Tagaytay property. Mula 6 buwan na ang nakalipas, both properties ay heavily leveraged. Nagteka siya ng mortgages na total na 24 milyon sa bahay at 16 na milyon sa villa. Pero bakit gagawin yon? Tanong ko. Dahil alam niyang mamana nila yon. At gusto niyang siguraduhin na kasama rin ang utang. Ang pera mula sa mortgages na yon ay safe sa Villasenor Holdings account na ikaw lang ang may access. Umikot ang ulo ko habang sinusubukang iproseso. Kaya kapag minana nila ang properties, magmamana sila ng assets na worth mga 32 milyon pesos. Pero may mortgages na 40 milyon. Magkakaroon sila ng 8 milyon deficit. Hindi impossible yon, sabi ko. Ipinaliwanag nila sa akin ang testamento. Ipinakita nila sa iyo ang outdated testamento. Putol ni Mitra ng mahina. Yung napalitan ng final version na pinirmahan ni Hector, 6 na linggo bago siya pumanaw. Ang tunay na testamento ay iniiwan lahat sa iyo, na may kondisyon na kung gusto mo, pwede mong i-donate ang properties kina Rudy at Manny. Ikaw ang may buong desisyon. Ibinigay niya sa akin ang kopya ng real testamento. Habang binabasa ko ang legal language, isang clause ang tumingkad. Iniiwan ko sa aking minamahal na asawang si Rosario Elena ang buong desisyon kung ano, kung mayroon man, ang mamana ng mga anak kong sina Rodolfo at Manuelito, na naniniwala sa kanyang karunungan at paghatol kung ano talaga ang nararapat sa kanila. Iniwan ni Hector ang desisyon sa kamay ko. Ganyan nga, sabi ni Mitra. At may higit pa, Emares Villasenor.
Ang life insurance policy ay hindi 3 milyon. 7,500,000 piso ito. At may additional policy na 4,500,000 na hindi alam ni Rudy at Manny. 12 milyon pesos kasama ang perang inilipat ni Hector sa protected accounts. Hindi lang ako secure, mayaman ako. Pero ang pinakaimportante, dagdag ni Mitra, ay documented ni Hector ang lahat. Bawat forged signature, bawat fraudulent transfer, bawat sinungaling na sinabi ni Rudy at Manny habang naghihirap si Dad sa hospital. Kung magdesisyon kang mag-file ng criminal charges, may sapat na ebidensya para sa convictions. Parang nag-lean ang kwarto nang ma-realize ko ang full scope ng plan ni Hector. Hindi lang niya ako pinrotektahan. Binigyan niya ako ng power na magdesisyon sa kapalaran ni Rudy at Manny. Ano kung hindi ako mag-file ng charges? Pero hindi ko rin ibigay ang properties. Tanong ko. Wala silang makukuha. Mamana nila ang pagmamahal ng ama nila at childhood memories. Yun lang. Samantala, harapin pa rin nila ang utang na naipon na nila. At ang creditors na naghihintay ng mana para mabayaran ay hindi magiging understanding. Bago pa ako makasagot, tumunog ang phone ko. Si Rudy. Huwag sagutin. Payo ni Mitra. Hindi pa. May ilang bagay pa na kailangan mong malaman. Pero patuloy ang pagring. At may kakaibang urgency na nag-alala sa akin. Sa wakas, sinagot ko. Aling Rosie, tensyon at halos frantic ang boses ni Rudy. Kailangan nating mag-usap. May nagbago. Tinawagan daw si Manny kaninang umaga ng isang tao mula sa Mitra Ampersand Associates. Sabi may documents daw na nagre-replace ng testamento na ginagamit natin. Nakakaalarma to, Aling Rosie. Sa tingin namin, may sumusubok na mandaya sa estate. Tumingin ako kay Mitra, na umiling na may mukhang amusement. Rudy, hindi ko maintindihan. Anong documents? Legal papers na walang sense. Dumating ka na lang agad sa opisina ni Martin Morrison. Kailangan nating i-clear to bago ka pumirma ng kahit ano o gumawa ng desisyon na baka pagsisihan mo. Ang urgency sa boses niya ay revealing. Natuklasan nila na hindi sila makakakuha ng inaasahan nila. At nagpanik na sila. Nandyan ako sa isang oras, sabi ko at binaba. Sumandal si Mitra sa upuan niya. Kaya, Emares Villasenor, dumating na ang moment of truth. Ano ang gusto mong gawin? Tinitigan ko ang documents na nakalatag sa desk niya. Ebidensya ng taon-taon ng manipulation at pagnanakaw. Patunay ng careful planning ni Hector at ang legal foundation ng anumang desisyon na gagawin ko. Gusto kong maintindihan ang isang bagay. Sabi ko ng dahan-dahan. Kung ibigay ko sa kanila ang properties kasama ang mortgages, legally ba silang obligado na bayaran ang utang na yon? Absolutely. Ang mortgages ay sumasama sa properties. May 30 days sila para i-refinance o i-assume ang loans o harapin ang foreclosure. At sa current credit problems at debts nila, walang bangko na magre-refinance sa kanila. Mawawala ang properties at magkakaroon pa rin ng remaining balances. Naisip ko ang dinner kagabi, ang designer dress ni Belen, ang luxury cars sa driveway, ang casual arrogance ni Rudy at fake concern ni Manny. Naisip ko ang 22 taon na tinrato akong outsider sa sariling pamilya, minamaliit, kinokondena, at sa huli ay tinraidor. Pero higit sa lahat, naisip ko si Hector, nakahiga sa hospital bed na alam ang plano ng mga anak. Nagtatrabaho pa sa huling linggo para protektahan ako mula sa kanilang greed. Ati, Mitra, sabi ko habang tumatayo at inaayos ang damit ko. Sa tingin ko, oras na para matuto sina Rudy at Manny ang consequences ng decisions nila. Habang nagmamaneho patungo sa opisina ni Martin Morrison, patuloy na nag-vibrate ang phone ko sa sunod-sunod na desperate messages. Rudy, Inay, please, huwag kang pumirma ng kahit ano hanggat hindi na clear to. Manny, Aling Rosie, may mga taong sumusubok na samantalahin ang grief mo. Mag-ingat ka. Belen, we're family. Huwag mong hayaang maging hadlang ang strangers sa atin. Pamilya pa rin. Akala nila mapapakilos pa rin nila ako sa salitang yon. Pero pagpasok ko sa parking ng building ni Martin, na-realize ko na fundamental na nagbago ang lahat. Sa unang pagkakataon sa 22 taon, hindi ako papasok sa meeting bilang asawa ni Hector o stepmom kina Rudy at Manny. Papasok ako bilang Rosario Elena Villasenor, isang babae na may higit sa isa-isa 0 million pesos, complete legal documentation ng crimes ng stepchildren ko, at ang power na magdesisyon sa future nila. Ang takot na widow na akala nila minamanipula ay wala na. Sa lugar nito ay may mas mapanganib, isang babae na walang mawawala at lahat na makukuha. Ang conference room ng Morrison Ampersand Associates ay hindi pa naging ganito kaliit. Nakaupo sina Rudy at Manny sa isang side ng polished mahogany table. Maputla pero determined.
Si Martin Morrison ay nasa head, visibly more uncomfortable kaysa dati. Si Jaime Mitra ay nasa tabi ko na may makapal na briefcase sa paa at calmness ng taong may hawak ng lahat ng cards. Aling Rosie, simula ni Rudy bago pa makapagsalita ang iba. Masaya kaming nandito ka. Nagulo na talaga ang sitwasyon na at kailangan nating i-clear ang ilang misunderstandings. Anong klaseng misunderstandings? Tanong ko habang naupo at pinagkrus ang mga kamay ng kalmado sa kandungan. Agad na sumingit si Manny nang may tensyon sa boses, pero fake concern. May kumakalat na false information tungkol sa estate ni Dad. Supposed different versions ng testamento, hidden accounts, mga bagay na walang sense. Nag-aalala kami na may mga walang prinsipyo na sumusubok na samantalahin ang grief mo. Nilinis ni Martin ang lalamunan. Aling Rosie, dapat kong aminin na nalilito rin ako. Sabi ni Ati. Mitra, may documents siyang nagre-replace ng testamento na ginagamit ko. Pero hindi kailanman binanggit sa akin ni Hector ang pag-change ng abogado o creation ng new estate documents. Dahil hindi na pinagkakatiwalaan ka ni Hector. Sabi ko ng mahina. Naging absolute silence ang kwarto. Namula ang mukha ni Martin habang nagpalitan ng poor panic look sina Rudy at Manny. Pasensya, sabi ni Martin. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang letter ni Hector na nakita ko sa safety deposit box. Natuklasan ni Hector na may tumatagas na information tungkol sa estate planning niya sa mga anak niya. Hindi niya sigurado kung ikaw mismo o may iba sa opisina mo. Kaya dinala niya ang business niya sa ibang lugar. Impossible yon, agad na sabi ni Rudy. Buong tiwala ni Dad kay Martin. Tinitigan ko si Rudy. Tinatamasa ang pagsisimula ng pagbabasag ng confident facade niya. Kung gayon, bakit nag-hire siya ng secret private investigator? 8 buwan na ang nakalipas para suriin ang financial activities ninyo. At bakit inilipat niya ang 74 milyon pesos sa accounts na ako lang ang may access? Naglabas ng choked sound si Manny. 74 milyon. Impossible. Wala namang ganoong liquid assets si Dad. Sa katunayan, meron. Sabi ni Jaime Mitra habang binubuksan ang briefcase at kinukuha ang makapal na folder. Mas mayaman ang ama ninyo kaysa sa inaakala ninyo. Sa loob ng mga taon, gumawa siya ng portfolio specifically para siguraduhin ang seguridad ni Aling Rosie pagkatapos ng kamatayan niya. Inilatag niya ang documents sa mesa, bank statements, investment records, deeds. Ang bahay na akala ninyo mamana ninyo ay may mortgage na 24 milyon pesos. Ang villa, 16 na milyon sa Lions. Kinuha ng ama ninyo ang loans na yon specifically para ang mana ay dumating kasama ng utang. Mula maputla, naging abo ang mukha ni Rudy. Sinungaling ka. Takot ako, hindi. Sagot ni Mitra ng kalmado. Documented ng maigi ng ama ninyo ang lahat, kabilang ang gambling debts mo. Rudy, 4,600,000 piso sa iba't ibang creditors. At ang fraudulent investment schemes ni Manny na nagkakahalaga ng halos 6 milyon piso sa clients niya. Ako ay harassment to. Sabi ni Manny na basag ang boses. Wala kayong mapapatunay niyan. Ngumiti si Mitra at kinuha ang isa pang folder. Sa katunayan, meron. Bank records na nagpapakita ng forged signatures sa loan documents. Electronic transfers na nagpapatunay ng diversion ng funds. Phone recordings kung saan pinag-usapan ninyong dalawa ang pagmanipulate sa estate ni Dad habang naghihirap siya sa hospital. Parang bumaba ng 10 degrees ang temperatura ng kwarto. Nakatingin si Martin Morrison sa documents na may horrified expression ng lalaking biglang na-realize na ginamit lang siya. Aling Rosie, sabi ni Rudy, ngayon ay open na desperate. Sigurado kang hindi mo pinaniniwalaan ang mga fabrications na to. Pamilya tayo. Mahal ka namin. Pamilya, ulit ko, ang paraan kung paano nila ako. Minahal, nang sabihin na 300,000 piso lang ang mamanahin ko pagkatapos ng 22 taon ng kasal. Ang paraan kung paano nila ako. Minahal, nang bigyan ako ng 30 days para makahanap ng bagong tirahan. Si Belen, natahimik hanggang noon, biglang nagsalita. Lahat ng to ay misunderstanding lang. Pwede nating ayusin. Pwede tayong mag-adjust. Sa katunayan, putol ko, wala nang ayusin. Ang real testamento, ang legally binding, ay iniiwan lahat sa akin. At ang desisyon kung ano, kung mayroon man, ang mamanahin ni Rudy at Manny ay buong akin. Inilagay ko ang kamay sa bag ko, at kinuha ang isa pang dokumento. Ito ang deed of donation na inihanda ko kaninang umaga. Binibigyan ko kayo ng eksakto kung ano ang sinubukan ninyong ibigay sa akin. Kinuha ni Rudy ang dokumento at mabilis na binasa. Ang mukha niya ay dumaan mula confusion, hanggang realization, hanggang horror. Binibigyan mo kami ng bahay at villa.
sabi ni Manny ng dahan-dahan. Pero kasama ang mortgages. Magiging owners kayo ng properties na worth mga 32 milyon pesos na may utang na 40 milyon. Nag-iwan sa inyo ng 8 milyon deficit na mukhang appropriate sa current financial difficulties ninyo. Hindi mo pwede to, sabi ni Rudy, kahit kulang na sa conviction ang boses niya. Pwede ko. Eksakto yon ang intensyon ni Hector. Gusto niyang harapin ninyo ang consequences ng decisions ninyo. Sa wakas ay nakapagsalita si Martin Morrison. Aling Rosie, ito ay extremely irregular. Baka dapat pag-isipan muna natin ang lahat ng options. Hindi, sagot ko ng matatag. Napag-isipan ko na lahat. Pwede ni Rudy at Manny na tanggapin ang mana ayon sa inyaalok, o umalis nang wala. Yun lang ang choices nila. At kung tatanggi kami, tanong ni Manny. Sumagot si Jaime Mitra. Kung gayon, mag-proceed si MRS Villasenor sa criminal charges para sa abuse of elderly, aggravated theft, at electronic fraud. Overwhelming ang ebidensya. Makakaharap kayo ng significant prison time. Ang katahimikan ay tumagal na parang oras. Nakikita ko ang isip ni Rudy na gumagana, naghahanap ng angle, ng paraan para magnegosyote o magmanipulate. Si Manny ay mukhang defeated na lang. Sa wakas, nagsalita si Rudy. Ano ang gusto mo sa amin? Gusto ko na pirmahan ninyo ang documents na tumatanggap ng mana ayon sa inyaalok. Gusto ko na sumangayon kayong hindi na ako kailanman kakausapin maliban sa pamamagitan ng abogado. At gusto ko na maintindihan ninyo na ito ang pinili ng ama ninyo para sa inyo, hindi dahil sa galit, kundi dahil pinilit ninyo siya. Nagsimulang umiyak si Belen. Masasira kami nito. Mawawala ang lahat. Dapat nyo sanang naisip yon bago nagsimulang magnakaw sa dying father ninyo. Sagot ko ng walang kaunting awa. Tumingin si Manny sa akin na may mukhang respeto siguro. Talagang pinlano niya lahat. Bawat detalye. Mas matalino ang ama ninyo kaysa sa bigyan ninyo ng credit kahit kailan. Sa huli, pumirma sila. Wala silang choice. Ang ibang option ay kulungan, at kahit sa desperation nila, hindi sila handang mag-risk nun. Habang palabas sila ng conference room, tumigil si Rudy sa pinto. Hindi pa tapos to, Aling Rosie. Tapos na. Sagot ko ng kalmado. Tapos na talaga. 3 buwan pagkatapos, ibinenta ko ang real estate na hindi kayang panatilihin ni Rudy at Manny. At lumipat ako sa magandang beach house sa Palawan. Nagkakahalaga ito ng 24 milyon piso sa cash. At nag-iwan pa rin sa akin ng maraming pera na hindi ko maubos sa maraming buhay. Sa pamamagitan ng abogado ko, nalaman ko na nag-file na ng bankruptcy si Rudy at sumasailalim sa court-ordered gambling addiction therapy. Si Manny ay bumalik na sa nanay niya at nagtatrabaho bilang night manager sa hotel malapit sa airport. Nag-file na ng divorce si Belen at lumipat sa Maynila kasama ang kapatid niya. Minsan, lalo na sa hapon kapag dumarating ang fog mula sa dagat, naalala ko si Hector at nagtatanong kung aprobahan ba niya ang pagtatapos ng lahat. Pagkatapos ay naalala ko ang letter niya, ang careful planning, ang determinasyon niyang protektahan ako kahit pagkatapos ng kamatayan. Sigurado akong lubos siyang nasisiyahang. Ang bahay ay may beautiful garden na na-neglect ng dating owners. Ginugugol ko ang mga araw ko sa pagbibigay buhay dito. Pagtatanim ng rosas na katulad ng tinanim namin ni Hector noon. Paglikha ng herb gardens at flower beds na namumulaklak sa maingat na plant seasons sa buong taon. Tahimik at satisfying na trabaho, sa parang hindi kailanman naranasan sa 22 taon ng pag-manage ng expectations ng iba. Sa unang pagkakataon sa adult life ko, wala akong ina-accountability kundi sa sarili ko. Sumali ako sa local gardening club, nag-take ng watercolor classes sa community center, at nagsimulang mag-volunteer sa animal shelter. Simple pleasures, pero revolutionary pagkatapos ng dekada ng paglilingkod sa needs at wants ng iba. Isang hapon, habang pinuputol ko ang mga rosas sa front garden, tumigil ang isang batang babae sa gate. Mga 30 anyo siya, may mabait na mata at mahiyang ngiti. Pasensya, sabi niya, ako si Sara Mitra, anak ni Ati. Jaime Mitra. Sabi ni Dad, baka interesado ka sa ilang volunteer opportunities. Inilagay ko ang pruning shears at lumapit sa gate. Anong klaseng opportunities? Trabaho sa mga babaeng sinusubukang makalabas sa abusive relationships, financial abuse, emotional manipulation, mga ganun. Sabi ni Dad, baka maintindihan mo ang pinagdadaanan nila. Naisip ko ang takot at nalilitong babae na ako ilang buwan lang ang nakalipas. Convinced na powerless at dependent sa goodwill ng mga taong walang pakialam. Siguro nga, sagot ko. Ngumiti si Sara. Gusto mo bang marinig kung ano ang ginagawa namin? Habang nag-usap kami,
Narealize ko na ang huling regalo ni Hector ay hindi lang financial security. Binigyan niya ako ng mas mahalagang bagay. Ang katiyakan na mas malakas ako kaysa sa inakala ko. Mas matalino kaysa sa kinilala ng kahit sino. At kapabol na protektahan ang sarili ko at ang iba na nangangailangan ng proteksyon. 2 buwan pagkatapos, itinatag ko ang Hector Villasenor Foundation for Financial Justice. Dedicated sa pagbibigay ng legal support at financial education sa victims ng economic abuse sa loob ng pamilya. Hindi yon ang legacy na inaasahan ni Rudy at Manny. Pero eksakto, yon ang legacy na gusto ni Hector. Ngayon, curious ako sa'yo. Sino ka na nakikinig sa kwento ko? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Iwan mo sa comments. At samantala, sa screen end, iniiwan ko ang 2 pang favorite stories sa channel na siguradong magugulat ka. Salamat sa pananatili hanggang dulo.